So sa Kabanata 27, nakita na po natin dyan kung ano yung naging dulot, kung ano yung naidulot ng mga paskin, ng mga poster sa mga estudyante. Okay, so ano naman kaya ang naidulot ng kontrobersiya ng issue na to doon sa ibang tao, sa ibang mga tao? So si Benzeb, naglathala siya ng isang artikulo na nagsasabi na masama ang pagpapaaral sa mga kabataan sa Pilipinas. O kumbaga, nakakasama ang edukasyon sa Pilipinas. Okay, so ano pa yung ginawa ni Benzib? Naghanda siya ng 2 revolver, okay, bilang nagagamitin niya sa pagtatanggol ng kanyang sarili sakali magkaroon ng kaguluhan. Pangatlo ay nakakita pa siya ng isang babae na hubot-hubad sa luneta, okay, pero wala siyang ginawa, isang bangkay ng isang babae na hubot-hubad sa luneta, pero wala siyang ginawa para tulungan, okay, o para maayos yung kalagayan maging maayos yung kalagayan ng babae. Kumbaga, wala siyang ginawa, okay, kundi, upang alamin kung ano yung nangyari sa babae, sa halip, ano yung pinagpasyahan niyang gawin. Okay, doon sa kabanata, nabanggit na pag-alis niya doon sa Luneta ay iniisip niya kung ano yung kwento kaya mabubuo niya. Siguro anong balita ang isusulat niya tungkol sa babaeng kanyang nakita doon sa Luneta. Okay, so kumbaga wala siyang pakialam doon sa nangyari sa babae. Ang mahalaga lang sa kanya ay kung ano yung isusulat niya, ano yung ilalathala niya sa pahayagan. Okay, so sumunod naman po si Quiroga. Okay, so ang inject na nerbyoso, okay, na laging natatakot sa mga nangyayari sa kanyang paligid. So, pagkatapos mangyari, yung pagdidikit sa mga paskin, ano naman ang ginawa ni Quiroga? Okay, so pinagbawal ni Quiroga ang pagdalaw, okay, ng mga Indio, ng mga Pilipino na hindi naman talaga niya suki o hindi dating mamimili. Hindi niya dating mamimili. Okay. So, pangalawa, pagkatapos niyang puntahan si Simon, si Don Custodio at hindi niya nakausap ang mga to, ay ano yung napagpasyahan niyang gawin? Umuwi siya sa kanyang bahay, nagkulong siya at nagkunwaring may sakit. Sumunod po si Don Custodio, isa rin to si Don Custodio sa mga hindi tumatanggap ng bisita. Okay? Ano ang ginagawa niya sa loob ng kanyang bahay? Pinag-aaralan daw niya ang mga hakbang na pwede niyang gawin para maipagtanggol ang sarili sakaling magkaroon ng kaguluhan. Okay. So, sumunod, ano ang naging epekto nito sa mga mag-aaral? Ay, syempre, bukod doon sa mga nahuli ng mga Guardia Civil. So, unang-una, kumalat ang balita na may mga mag-aaral na sumapi sa mga tulisan sa bundok ng San Mateo. Okay? Pangalawa, ano pa ang nangyayari sa mga mag-aaral? Ay nagkaroon ng mga balita na itong paghihimagsik daw na to ay pinag-usapan ng mga mag-aaral sa Pansiteria. Pero kung titignan naman natin, wala namang masamang pinag-usapan sina Makaraeg doon sa Pansiteria. So kumbaga wala naman silang pinag-usapan tungkol sa himagsikan. Ang tanging pinag-usapan lang nila doon ay yung sama ng loob nila dahil sa nangyari sa akademya na kanilang isinusulong. Okay. Pangatlo, may isang pangkat naman ng mga mag-aaral na pumunta sa Malacanang upang ipahayag sa Kapitan General na hindi sila kasali, na tinututulan nila yung ginawa daw ni Makaraeg, yung pagpapaskil ng mga poster doon sa pintuan ng universidad. So ano ang sinasaad dyan sa kabanata? Nakalagay doon na sumumpa sila ng kanilang katapatan sa bansang Espanya. So kumbaga kung babalikan natin ulit, ay yung nangyari kay Placido Penitente, hindi ba may nagpapapirma sa kanya? Ay nakasaad doon sa pipirmahan niya na tumututol sila doon sa akademya na isinusulong ni ni Makaraeg. So ito yung mga estudyanteng to na nagpapapirma kay Placido dati, sila din yung pumunta doon sa Malacanang para ipahayag na hindi sila kaisa doon sa sinusulong nitong mga estudyante na nahuli ng mga Guardia Civil.
Ano pa yung dinulot ng mga paskin na 'to? So, siguro dahil sa anxiety na dinulot nito doon sa mga hindi lang sa mga tao kundi sa mga gwardiya sibil, nung nagkaroon daw, sa isang binyagan daw ay, narinig ng isang militar, ng isang opisyal ng militar na nagkakagulo ang mga bata. So, kumbaga meron daw ugali, merong tradisyon ang mga Pilipino na yung pagsasaboy ng pera. So, itong mga, ninang at ninong na 'to, nagsaboy sila ng pera ay doon sa binyag, para sa mga bata. So, siyempre itong mga bata nagkakagulo sila dahil pera na yon. Narinig ng isang, opisyal ng militar, pumasok siya do'n, eh, sinaway niya yung mga bata, pinauwi niya o pinalayas niya doon sa loob ng simbahan. Okay, so yung mga tao naman na walang kaalam-alam sa totoong nangyari, nung nakita nila, eh, yung ginawa nung, opisyal ng militar ay pinagkalat naman nila na nagsimula na ang himagsikan, kaya lalong natakot yung mga tao. So yung halimbawa, ito din ay nangyayari sa panahon natin ngayon, tama? So halimbawa, 'di ba nung nagsimula yung, school, school shooting sa Tacloban, ay kumbaga nagkaroon na rin ng anxiety, parang nagkaroon ng katatakutan sa buong bansa na parang halos lahat ng mga kilos ng mga mag-aaral, halos lahat ng mga nangyayari sa loob ng paaralan ay kinakatakutan na natin, 'di ba? So kumbaga meron din may mga mag-aaral din na, akala nila prank-prank lang yung pagsasabi na gusto din nilang gawin yung mga ginawa nung mga, nagpaputok sa Tacloban. So, parang gano'n din itong nangyari sa kabanatang 'to na dahil doon sa paskin ay nagkaroon, ng iba't ibang mga kuwento na lalong nagdulot ng katatakutan sa mga tao. So, ano pa ang nangyari? Isang, kawani ng pamahalaan, isang government employee ang nakabaril sa isang gwardiya sibil. So bakit niya binaril yung gwardiya sibil? Nakakita lang siya ng anino doon sa labas ng kanyang bahay. Akala niya ay siguro ito yung mga maghihimagsik. So binaril niya ng ilang beses. Tapos nung makita niya kung sino yung natamaan ng baril ay gwardiya sibil pala. So ito yung dulot ng, ito yung naidulot kay nung kaguluhan nung pagdidikit ng mga paskin sa universidad. So dahil dito ay, natakot yung mga tao sa mga maaaring mangyari. So paano natapos yung kabanata? Makikita natin doon na, si Placido Penitente ay nakipagkita doon sa tagagawa ng pulbura. So kung titignan natin, kung magbabalik tanaw tayo, ay nakita natin na itong tagagawa ng pulbura, siya yung guro sa Kabanata 19 ng No Limit ang Here. So dahil sa mga karanasan niya, siya ay at iniligtas ni Simon, siya ay naging, tagagawa, ng mga paputok. At eto na nga, silang dalawa ni, Placido ay kakampi ni Simon doon sa binabalak niyang paghihimagsik. Ngayon naman po ay dumako tayo kay Kapitan Tiago. So makikita natin dito sa kabanatang 'to na lalong lumubha yung kalagayan ni Kapitan Tiago dahil sa pagkakahuli o pagkakabilanggo kay Basilio. So, nahuli na si Basilio, mas lalo pa siyang nakaramdam ng takot dahil hinalughog ng mga gwardiya sibil ang kanyang bahay. Ano pa, may nakita silang mga pinagbabawal na libro sa kwarto ni Basilio. So, itong pagkatakot na 'to ang lalong nagpapahina sa kanyang katawan. So, ngayon mahina na nga yung katawan niya dahil sa sobrang takot sa nangyari kay Basilio. Eto namang si Padre Irene, nung bumisita din siya, ay ikinuwento niya lahat ng mga nakakatakot na pangyayari sa labas ng bahay ni Kapitan Tiago. So, ikinuwento niya kung ano yung mga nangyari pagkatapos matuklasan yung mga paskin sa pamantasan ng Santo Tomas. So kung susuriin nating mabuti, parang sinadya ni Padre Irene na ikwento ang lahat ng 'to kay Kapitan Tiago. So, dahil sa kanyang kwento ay mas lalong lumala yung, kalagayan ni Kapitan Tiago. So, inilarawan ni Rizal
na si Kapitan Tiago siya ay mas lalong nakaramdam ng takot, siya ay pinagpapawisan, ano pa, so siya ay nanginginig at nandidilat. So kumbaga ito na yung nasa bingit na siya ng kamatayan. Okay, so ano pa, hindi na siya makapagsalita at mahigpit niyang hinawakan mahigpit niyang hinawakan si Padre Irene. So hindi lang siya nanginginig, hindi lang siya nandidilat, bumubula na yung kanyang bibig, ibig sabihin malapit na talaga siyang mamatay. Okay? So dahil dito ay kumbaga bumubula na yung kanyang bibig, nawala na siya ng hininga. So dahil sa nangyaring to ay nakaramdam ng pagkatakot si Padre Irene. Okay, so ano yung description ni Rizal doon sa reaksyon ni Padre Irene nung nakita ni Padre Irene na patay na si Kapitan Tiago ay bigla siyang tumayo. Kaya dahil sa natakot siya doon sa kanyang nasaksihan. Okay, so nung tumayo daw siya ay hawak-hawak pa ni Kapitan Tiago si Padre Irene. So, siguro hawak pa ni Kapitan Tiago yung kamay ni Padre Irene. Okay, so nung tumayo si Padre Irene, tumakbo siya palabas doon sa kwarto ay nakaladkad niya hanggang doon sa gitna ng kwarto si Kapitan Tiago. Okay, so nakaladkad na niya, wala siyang ginawa para ibalik si Kapitan Tiago doon sa kanyang higaan. Okay, so sa madaling salita, hindi maganda ang paraan ng pagkamatay ni Kapitan Tiago. Okay? So yung reaction din ni Padre Irene, makikita natin doon na wala naman talaga siyang, kumbaga wala siyang pakialam kay Kapitan Tiago. So kumbaga ang concern lang niya kay Kapitan Tiago, yung mga maiiwang kayamanan ni Kapitan Tiago. So sa pagtatapos ng Kabanata 28, nakita natin doon yung paraan ng pagkamatay ni Kapitan Tiago. So dito naman po sa Kabanata 29, dahil patay na si Kapitan Tiago, ano naman yung mga, kumbaga, bali-balita, ano yung nangyari doon sa libing o kaya doon sa burol ni Kapitan Tiago. Okay, so una sa lahat, dahil patay na si Kapitan Tiago, kanino niya iniwan yung kanyang mga ari-arian? So, doon sa mga kabanata, nabanggit doon na kapag nasa katinuan o kaya kapag maganda ang mood ni Kapitan Tiago, lagi niyang binabanggit kay Basilio na iiwanan niya, na pamamanaan niya si Basilio. Okay? Pero dito sa kabanatang to, parang nakakagulat na nakita natin na wala man lang iniwan si Kapitan Tiago kay Basilio at ang sabi diyan ay ang pinagkatiwalaan daw niya. Okay, so ang makikita natin diyan o nabanggit diyan na ang pinagkatiwalaan daw niya ay na tagapangasiwa ng kanyang mga maiiwan ay si Padre Irene. Pero, 'di ba, nung namatay siya, makikita natin na walang pakialam si Padre Irene sa kanya. So kinaladkad nga niya, 'di ba? Nakaladkad nga si Kapitan Tiago doon sa gitna ng kwarto nung namatay siya. Ano pa, yung mga binalita sa kanya ni Padre Irene ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Okay, so bakit siya yung ginawang tagapangasiwa ni Kapitan Tiago? Okay? So pwede nating isipin na siguro ito kumbaga self-proclaimed, ipinroklama ni Padre Irene na siya yung tagapangasiwa ng mga maiiwang ari-arian ni Kapitan Tiago. Total siya lang naman yung isa sa mga total siya lang naman ay yung praile na nakakausap ni Kapitan Tiago bago siya mamatay. Okay, so kumbaga walang magtatanong tungkol sa bagay na to. So ngayon, dahil ginawang tagapangasiwa si Padre Irene, kanino naiwan yung mga kayamanan ni Kapitan Tiago? Number 1, yung daw kanyang isang bahagi ng kanyang kayamanan ay iniwan niya sa kumbento ng Santa Clara. Okay, pangalawa, iniwan niya sa Santo Papa. Okay, so pangalawa, nag-iwan din siya para sa Santo Papa, sa Arsobispo at sa korporasyon ng mga praile.
Okay, so bukod sa mga iniwan niya sa mga prayle, naglaan din daw siya ng 20 piso kasi nga mataas itong o kumbaga malaking halaga ang 20 piso nung panahon ng mga Kastila. So nag-iwan siya ng 20 piso para daw sa mga mahihirap na mag-aaral. So para gamitin nila sa kanilang pag-aaral, total naman daw ay mapagkup-kup si ah, Kapitan Tiago sa mga mahihirap na mag-aaral. So, gaya ng ginawa niya kay Basilio. Okay. So, sumunod, tinanggal daw niya, wala daw siyang iniwan na mana para kay Basilio dahil sa pagpapakita ng kawalan ng utang na loob sa huling araw ni Kapitan Tiago. Okay, so bakit daw siya walang utang na loob? Kasi nga hindi ba siya ay hinuli dahil nasangkot siya doon sa kaguluhan. So nasangkot siya doon sa kaguluhan. Okay, nadulot ng mga paski na nakita sa universidad. Yun daw yung dahilan kung bakit daw hindi siya binigyan ng mana. So ngayon, ang sabi ni Padre Irene, bilang pagsunod dahil nakokonsensya siya sa naging pasya ni dahil nakokonsensya siya sa naging pasya ni Kapitan Tiago ay ibibigay niya raw yung kumbaga yung 25 pesos na dapat ipapamana ni Kapitan Tiago kay Basilio. At ang ibibigay niyang yun ay mula daw sa kanyang sariling bulsa. Yun ang sabi ni Padre Irene. Okay, so pero pwedeng sinasabi niya lang yun, okay, bilang pakitang tao, okay, para walang masabi ang ibang mga para walang masabi yung mga tao kasi nga yung dapat kay Basilio ay napunta sa mga prayle. So ngayon, dahil patay na si Kapitan Tiago, ano yung mga lumabas na usap-usapan, mga bali-balita tungkol sa kanya? Okay, so ayon sa mga bali-balitang kumakalat, ay nagpakita daw si Kapitan Tiago sa mga mongha o sa mga madre. Okay, so ano daw yung itsura niya? Very detailed daw yung itsura niya nung nagpakita siya sa mga madre. So unang-una, meron siyang suot na frock. Okay, so ito yung parang kumbaga ito yung overcoat na sinusuot, okay, ng mga mayayamang tao nung panahon ni Rizal. Pangalawa ay meron daw siyang kwako na panghit-hit ng apyan. Okay, so ano pa, medyo naumbok yung kanyang pisngi dahil nagngangalngal siya ng tabako. At panghuli ay nakita daw din nila na hawak nito yung kanyang manok panabong o yung tandang na ginagamit niya yung alaga niyang tandang na ginagamit niya sa kanyang pagsasabong. Okay, so yun yung nakalagay. Yun daw yung nakita ng mga madre. Yun nung nagpakita sa kanila si Kapitan Tiago. Sa sumunod na pinag-usapan, ano daw yung isusuot ni Kapitan Tiago sa kanyang libing. So yung iba may nagsuggest na bakit hindi daw siya pasuotin nung suot ng mga praile. Okay? So may nagsabi naman na dahil nakita nila na nakasuot siya ng frock, ay nung nagpakita siya sa mga mongha, ay bakit daw hindi siya pagsuotin ng frock. So kumbaga yung nagsuggest noon yung kanyang yung kanyang tagatahi ng damit nung siya ay nabubuhay pa. So kumbaga nag-compute na agad yung tagatahi ng damit na sige, ako ang magtatahi, ito yung babayaran. Pero sabi ni Padre Irene, wag na. Total, hindi rin naman pinapansin o hindi napapansin ng Diyos kung maganda o hindi ang suot ng mga taong pumupunta sa langit. Kung ano yung lumang suot ni Kapitan Tiago, iyon na lang ang ipasuot sa kanya. Yun yung sabi ni Padre Irene. Okay, so sinasabi doon sa kabanata na marangal ang naging libing ni Kapitan Tiago. So katunayan, naiinggit nga yung kanyang karibal, okay, o yung kanyang kalaban doon sa kanyang naging libing. At ang sabi doon sa kabanata ay parang gusto nga daw nung kanyang kaaway na mamatay din siya kinabukasan para maranasan niya kung ano yung naranasan ni Kapitan Tiago. Okay, so paano inilarawan ni Rizal yung libing ni Kapitan Tiago? Okay, ang sabi dyan ay ginawa lahat ng nararapat na seremonya doon sa kanyang libing. Okay, so unang-una ay maraming kamanyang na sinunog
Okay, so parang ito yata yung ginagamit sa mga insenso. Pangalawa, okay, so maraming umawit ng Latin, maraming nagbindisyon ng Agua Bendita, ay nag-alay pa nga sa kanya ng awitin si Padre Irene. At ano pa? Okay, so paulit-ulit na pinatugtog ang kampana bilang pagbibigay pugay kay paulit-ulit na pinatugtog ang kampana bilang pagbibigay pugay sa kamatayan ni Kapitan Tiago. So, yung katunayan, yung mga tao parang nabibingi na nga daw sila dahil sa paulit-ulit na pagpapatugtog ng kampana. Okay, so balikan natin, gaya ng nangyari doon sa Gumbursa, hindi ba? Ang pagpapatugtog ng kampana nung panahon ng mga Kastila, merong iba't ibang dahilan o meron itong sinisimbolo. Okay, so una, nagpapatugtog sila upang ipagdasal ang kaluluwa ng namatay. Ano pa? Pangalawa ay parang pagbibigay pugay doon sa buhay ng namatay at para kumbaga para itaboy daw yung masasamang espiritu. Yan. Okay, so kabanata 30 na tayo, ilang kabanata na lang at patatapos na natin ang pagtalakay sa El Filibusterismo. Okay, so dito sa kabanata 30 ay mas lalo nating makikilala si Huli. Okay, so kung babalikan natin, kabanata 4, kabanata 10, doon natin nakita kung ano yung sakripisyo na ginawa ni Huli para sa kanyang pamilya. Diba, ipinagbenta niya yung kanyang mga alahas, yung iba niyang mga ari-arian, para matubos yung kanyang tatay, nagpaalila siya para matubos yung kanyang tatay mula sa mga tulisan. Okay, so kumbaga, marami na siyang, sobrang dami niyang ginawang sakripisyo para sa kanyang pamilya. So ngayon, kumalat sa San Diego at sa Tiani yung balita ng pagkamatay ni Kapitan Tiago at yung pagkakakulong ni Basilio. So unang-una, ano yung naging reaksyon ng mga taga San Diego sa pagkamatay ni Kapitan Tiago? So dinamdam, nagdamdam, kumbaga nagluksa ang buong San Diego dahil sa pagkamatay ni nagluksa ang buong San Diego sa pagkamatay ni Kapitan Tiago. So samantala sa bayan ng Tiani ay kilala na nila si Basilio. So napag-usapan nila na dahil nahuli ng mga Guardia Civil si Basilio, ang pinakamababa, pinakamagaang parusa na matatanggap niya ay ang pagpapatapon, yung exile. Okay? At bukod sa pagpapatapon ay pwede rin na habang papunta o habang naglalakbay siya doon sa lugar kung saan siya pinatapon ay maaari siyang patayin. Maaari siyang patayin habang siya ay naglalakbay. Kumbaga, i-ambush siya habang papunta siya doon sa lugar kung saan siya ipinatapon. Okay. So, pangalawa, napag-usapan ng mga taga-Tiani na talagang ang Enero ay masamang buwan. So, bakit ito masamang buwan? Babalikan ulit natin yung nangyari sa Gomborza. Okay. So, buwan ng Enero noong ay nangyari yung Cavite Mutiny. Tama po. At nahuli, kumbaga, hinuli ng mga Guardia Civil ang Gomborza dahil sa pagkakadawit dito sa Cavite Mutiny. Okay, so buwan din ng Enero noong mahuli o nung ikulong ang mga mag-aaral kasama si Basilio. So naniniwala yung mga tao na hindi talaga maganda ang buwan ng Enero. So natatakot sila na kung ano yung sinapit ng Gomborza ay maaari ding sapitin ni Basilio. So kumbaga sinasabi nila na yung mga pari nga, yung tatlong pari nga, sila ay binitay. Si Basilio pa kaya? Okay, so natatakot sila na baka sapitin ni Basilio kung ano yung sinapit ng tatlong paring martir. At kung babalikan natin ang kasaysayan, hindi ba? Ito yung nagpatahimik, yung pagbitay sa Gomborza, ang nagpatahimik sa mga Pilipino nung panahon na yon. Dahil natatakot sila na mangyari sa kanila yung nangyari sa tatlong paring martir. 'Di ba? Sabi nga, yung pari nga, yung tatlong pari nga, pari sila, kaya nagsisilbi sila sa simbahan, sila ay binitay ng mga Kastila. So paano pa kaya sila ng mga ordinaryong tao? Okay. So kumbaga ito yung reference
kumbaga binanggit ni Rizal para ipaalala kung ano yung nangyari sa Gumburza. Okay, so kung mapapansin din natin, parang ang daming pangyayari, di ba? Ang daming pangyayari doon sa El Filibusterismo na kumbaga pahapyaw na nababanggit yung nangyayari sa Gumburza. Okay, so no wonder na inialay niya itong nobela na to para sa kanila. So ano pa yung naging reaksyon ng mga taga-Tiani? So bukod sa natatakot sila sa pwedeng sapitin ni Basilio, ay natatakot, kumbaga hindi rin sila naniniwala. Buo ang tiwala nila kay Basilio. So hindi sila naniniwala na kayang gawin ni Basilio na sumapi doon sa samahan. Hindi sila naniniwala na kayang gawin ni Basilio na magpaskil ng mga paskil o ng mga poster na laban sa pamahalaang Kastila. Okay. So para sa kanila, naniniwala sila na kaya lang naman talaga, kumbaga kaya lang naman hinuli o ikinulong si Basilio ay dahil tinubos niya si Huli. Okay? So hindi ba niligtas niya si Huli mula kay Hermana Penchang, binayaran niya yung utang ni Huli, ano pa, kasintahan siya ni Huli na anak ni Cabezang Tales. Okay? Si Cabezang Tales na kalaban ng mga Fraile. Okay? So kumbaga para sa mga taga-Tiani ay nakulong si Basilio dahil ito ay isang paraan ng paghihiganti ng mga Fraile kay Cabezang Tales. Okay? Nakukuha po ba natin? Yun yung paniniwala ng mga taga-Tiani. Dumako na tayo sa bida sa kabanatang ito. Ano ang naging reaksyon ni Huli matapos malaman ang nangyari kay Basilio? Nung una, ang naging reaksyon ni Huli, siya ay nalilito. Okay, so hindi siya makapaniwala na nakulong si Basilio. So parang may umuugong sa kanyang tenga, parang may mabigat daw sa kanyang dibdib. Ano pa, parang kinutuban siya. Okay, ito yung foreshadowing. So, kinutuban siya na parang etong pangyayaring ito ang kinutuban siya. Okay, kumbaga kinutuban siya na parang etong pangyayaring ito ang magiging mitya ng pagkawasak ng kanyang buhay. So, kumbaga, yung nangyari kay Basilio, isa itong sign ng mga hindi magandang mangyayari kay Huli sa mga susunod na araw. Okay, so foreshadowing, kung babalikan po natin yung lesson ninyo sa English. Okay po? So bukod sa siya ay may masamang kutob tungkol sa mga maaring mangyari sa kanya, ay hinimatay din siya nung nalaman niya na hindi nagbibiro yung mga tao na nagbalita sa kanya na nakulong nga si Basilio. Kumbaga, itinanim na sa isip ni Huli na ang dahilan ng pagkakakulong ni Basilio ay dahil naghihiganti yung mga Fraile, okay, kay Cabezang Tales. So, nung nalaman ni Huli ang nangyari kay Basilio, marami siyang mga bagay na iniisip. Okay, so isa sa mga naisip niya, dahil niligtas siya ni Basilio mula sa pagkakaalila kay Hermana Penchang, ngayon naman ay ang pagkakataon. Okay, sa pagkakataon naman ni Huli para patunayan ang pag-ibig niya kay Basilio, para patunayan kung gaano, kumbaga para magbayad ng utang na loob kay Basilio. So dahil niligtas siya ni Basilio, ngayon naman yung chance, yung pagkakataon para gumawa siya ng paraan para maligtas si Basilio bilang pagpapakita, hindi lang ng kanyang pagmamahal, kundi ng pagpapasalamat. So, una niyang naisip ay si Padre Camora. So, hindi ba? Si Padre Camora ang tumulong sa kanya para mapalaya si Tata Selo. Okay? So, ngayon, parang naisip niya, kung gusto kong mapalaya si Basilio, isa sa mga dapat kong lapitan ay si Padre Camora. Okay, so bakit kinikilabutan si Huli kay Padre Camora? Kasi nabanggit dun sa kabanata na inilabutan siya nung naalala niya, nung naisip niyang humingi ng tulong kay Padre Camora. So bakit siya kinikilabutan? So unang-una nabanggit na sa lahat ng mga taong nilapitan niya,
para mapalaya si Tata Selo ay tanging si Padre Camora lang ang nakatulong sa kanya para mapalaya ang kanyang lolo. Okay. Pero pagkatapos nun ay hindi na kontento si Padre Camora sa simpleng pasasalamat lang. Okay. So doon sa kabanata nabanggit doon na kumbaga parang humihingi ng mas higit na kapalit si Padre Camora. So ang hinihingi niya ay yung puri ni Huli. So, nung hiningi niya yon, ginawa lahat ni Huli ang paraan para hindi mag-cruise o para hindi sila magkasalubong ni Padre Camora. Kaya lang, sa mga pagkakataon na hindi siya makaiwas, ay napipilitan siya o pinahahalik siya sa kamay ni Padre Camora. Ay, so, nung mga panahon na yon, ang paghalik sa kamay ng mga praile ay pagpapakita ng paggalang sa kanila. So, ngayon, kapag hinahalikan daw ni Huli yung kamay ni Padre Camora, ano yung ginagawa ni Padre Camora? So, hinihipuan niya sa ilong, sa pisngi, at kinukurot si Huli. Okay, na nakadadagdag sa pagkatakot ni Huli kay Padre Camora. Yan. So, ngayon, dahil nakapagdesisyon si Huli na panahon naman para makatulong siya kay Basilio, ano yung mga bagay na ginawa niya para matulungan na makalaya si Basilio mula sa kulungan? Okay. So, una, ang mga kamag-anak ni Huli ay nag-ambag-ambag sila ng pera, okay, para matubos si Basilio. So, dito natin makikita na malaki yung pagpapahalaga ng mga tao kay Basilio sa Tiani. So, nag-ambag-ambag ang mga kamag-anak ni Huli pero hindi pa rin ito sapat para mabayaran yung bail o kaya yung piyansa ni Basilio. Okay, so may nag-suggest na bakit hindi sila humingi ng tulong doon sa kawani. So, pag sinabi natin kawani, government employee. Kung pumunta sila sa kawani, ay nagbigay si Huli ng tapang usa at ng salapi. Okay, so hindi ba etong tapang usa lagi na lang nababanggit tama sa No Limit Tangere at sa El Filibusterismo. So ngayon, dito sa kabanata na to, nagbigay si Huli ng pera at ng tapang usa sa kawani. Okay, so kumbaga, dulas, okay, para matulungan sila ng kawani. Pero, pagkatapos tanggapin ng kawani yung binigay ni Huli, ano yung sabi niya? Na hindi wala siyang magagawa para matulungan si Basilio. Dahil si Basilio ay nakakulong sa Maynila. Sila ay nasa Tiani. So kumbaga hindi nasakop hindi niya sakop ang Maynila. So wala siyang magagawa, hands are tied. Wala siyang magagawa para matulungan si Basilio na makalaya. Pero nung nakita niya ulit o nung kumbaga nung tinitigan niya si Huli, ang sabi niya, merong isang paraan para matulungan kayo para mapalaya si Basilio. So, kailangan nilang humingi ng tulong mula sa hukom. Kaya lang kailangan kailangan kasama ni Ermana Bali si Huli na humingi ng tulong sa hukom. Kasi itong hukom daw na to ay kumbaga hindi maganda yung kanyang ugali. Pero maaaring maganda yung pakikitungo niya kina Hermana Bali kapag nakita niya si Huli. Okay, so sumunod, pumunta sila sa hukom tagapamayapa. At hindi nagkamali yung kawani kasi nung nakita niya si Huli, okay, maganda yung kanyang pakikitungo kay Hermana Bale at kay Huli. Okay, so sa kabila daw ng kagaspangan ng kanyang ugali ay maayos pa rin yung pakikitungo niya dahil kay Huli. So habang pinapakinggan niya yung sinasabi ni Hermana Bale ay paminsan-minsan daw siyang nagnanakaw ng sulyap kay Huli. So ngayon, pagkatapos ng pag-uusap, sabi niya, kung gusto mo talagang mapalaya si Basilio, isa lang ang tanging paraan. Makipagkita ka kay Padre Camora. So siya lang ang nakatulong sa'yo para mapalaya si Tata Selo. Siya lang din ang makakatulong daw kay Huli para mapalaya si Basilio. So yun yung sabi ng hukom. Okay.
Pero si Huli ayaw niyang humingi ng tulong kay Padre Camorra. So nung nakikita ni ni Hermana Bali, si Huli na ayaw talaga niyang pumunta kay, ah, kay Padre Camorra ay pinapayapa niya. So ina-assure niya si Huli na walang mangyayaring masama sa'yo dahil sasamahan kita sa paghingi ng tulong kay Padre Camorra. Ano pa yung sinabi ng hukom kay Huli? Ang sabi ng hukom, ang samo ng isang dalaga ay mas nakakaakit kaysa sa matanda. Sumasaganang idinidilig ng langit ang kanyang hamog sa mga sariwang bulaklak kaysa sa mga tuyot. Okay, so kung susuriin natin mabuti, ay may mas malalim, mas may mahalay na kahulugan itong sinabi ng hukom kay Huli. So ngayon, yung mga tao, alam naman talaga nila, kilala naman talaga nila ang totoong ugali ni Padre Camorra. Okay, so kasama na doon si Hermana Bali. Katunayan, ang tawag nila kay Padre Camorra ay kabayong malikot. Okay, so bakit kabayong malikot si Padre Camorra? Dahil hindi daw siya nagpapapigil pagdating sa mga babae. So hindi niya nilulugar yung kanyang kabastusan at yung kanyang masidhing kalaswaan pagdating sa mga kababaihan. So, hindi ba? Doon sa mga nakaraang mga kabanata, nakita natin doon, nakasama na niya si, halimbawa, kasama na niya si Bensay, nandun na sila sa pampublikong lugar, pero nung tinitignan niya si Paulita at yung mga kadalagahan na nandun, iba pa rin yung kalaswaan na pumapasok sa kanyang isipan. Okay, so ibig sabihin, kahit saan siya magpunta, kahit sino ang kanyang mga kasama, basta pagdating sa mga kababaihan ay hindi siya nagpapapigil. Okay, so ngayon si Huli ayaw niyang pumunta kay Padre Camorra. Ayaw niyang humingi ng tulong. Pero pinipilit siya ni Hermana Bali na huwag kang mag-alala, walang mangyayaring masama sa'yo dahil sasamahan kita. So para ma-assure si Huli, ano pa yung sinabi ni Hermana Bale? Sabi niya, so hindi mo ba nabasa doon sa polyeto ni Tandang Basyo na sinasabi doon? Okay, sabi niya doon, ang mga kadalagahan dapat pumunta sa kumbento kahit hindi nalalaman ng kanilang magulang para ibalita kung ano daw yung nangyayari sa kanilang mga tahanan. So ano daw ba ang gagawin ng mga kadalagahan doon? So eto na, babalikan na ulit natin yung tinalakay natin tungkol sa polyeto ni Tandang Basyo. Okay. So yung mga kababaihan, inaasahan na pupunta sila sa simbahan kahit hindi alam ng kanilang magulang upang magdasal, mangumpisal, at maglingkod sa mga gawaing panrelihiyon. Okay. Pero sa likod ng mga to ay meron pang mas malalim na dahilan ang mga praile. So nakikita nila itong pagkakataon na to para isagawa yung kanilang masamang motibo, para pagsamantalahan, para abusuhin, at para gipitin yung mga kadalagahan. Gaya ng pinakita ni Rizal sa kanyang mga nobela kay Maria Clara at dito kay Huli. Okay. So ngayon, nung nakauwi na si Huli, alam ni Huli na kapag humingi siya ng tulong kay Padre Camorra, huhusgahan siya ng mga tao. Kapag hindi siya humingi ng tulong kay Padre Camorra, ay huhusgahan pa rin siya ng mga tao. So, kumbaga, kahit anong desisyon yung gawin niya, huhusgahan siya ng mga tao. Okay? So, ayaw niyang humingi ng tulong kay Padre Camorra dahil parang kumbaga iniisip niya na baka magalit sa kanya, baka mawala ang pagmamahal sa kanya ni Basilio. So, naisip niya, bakit bago pa siya mapagsamantalahan, so kumbaga, bago pa siya humingi ng tulong kay sa halip na humingi siya ng tulong kay Padre Camorra ay mas gugustuhin pa niyang humingi o kumbaga mas gugustuhin pa niyang tumalon sa bangin o kaya magbigti kaysa sa harapin si Padre Camorra. Okay, so ayaw din niyang kumbaga makita si Basilio na nasusuklam sa kanya kasi nga alam niya kung ano yung mangyayari sa kanya sa paglapit niya ng tulong kay Padre Camorra. So yung ibang mga tao, so kumbaga iniisip nila, hinuhusgahan nila si Huli na sinasabi nila na bakit hindi siya humingi ng tulong kay Padre Camorra. So hindi niya mapatunayan yung pagmamahal niya kay kumbaga hindi raw siya karapat-dapat sa pagmamahal ni
Basilio dahil hindi niya magawang magsakripisyo para kay Basilio. So, kumbaga, ang dami niyang naririnig na masasamang bagay tungkol sa kanya dahil ayaw niyang humingi ng tulong kay Padre Camora. Yan. So, kahit yung mga kamag-anak ni Huli, hinuhusgahan din siya. Marami siyang mga bulong-bulungan na naririnig tungkol sa kanya. So, nasa isip naman ni Huli, hindi nila maintindihan kung ano yung pinagdadaanan niya. So, makikita natin dito na yung mga tao na dapat pumoprotekta kay Huli, sila pa yung naglapit sa kanya sa kapahamakan, tama? So alam na ng mga kamag-anak niya, alam na ni Hermana Bale ang ugali ni Padre Camora, alam nila na may pagnanasa si Padre Camora kay Huli, pero kumbaga, pinipilit pa rin nila si Huli na humingi ng tulong kay Padre Camora. So, kumbaga parang enabler din sila. Sila yung isa sa mga dahilan kung bakit unti-unting nasisiraan, nawawala sa katinoan si Huli. Yan. So, tinatawanan nila yung pagkatakot ni Huli kay Padre Camora. So, ano yung sinasabi nila? Na mas maraming mga magagandang babae sa bayan. So, ano yung magugustuhan daw ni Padre Camora kay Huli na isang taga-bukid, gayong mas maraming magagandang babae o dalaga sa bayan. So, parang ang ibig sabihin nila, maraming magagandang babae na mapagsasamantalahan si Padre Camora doon sa bayan, hindi niya magugustuhan o hindi siya maaakit sa isang taga-bukid na gaya ni Huli. Pero syempre, wala silang idea kung ano yung pinagdadaanan ni Huli sa kamay ni Padre Camora. Okay. So ano yung mga pagbabagong naganap kay Huli matapos niyang malaman ang tungkol kay Basilio? So sa unang bahagi pa lang ng kabanata, makikita na natin diyan kung ano yung mga pagbabagong naganap kay Huli, tama? So makikita natin doon sa kabanata na nawala na yung kanyang sigla. So, dati masayahin siya. So, ngayon makikita mo na parang takot siya lagi, hindi siya ngumingiti, bihira siyang makipag-usap sa mga tao. Hindi pa nga daw siya nagsasalamin dahil natatakot siya na makita yung kanyang sarili sa salamin. Ano pa? So, isang araw ay nakita daw siya na naglalakad sa bayan na may bahid ng uling sa kanyang noo. Na ipinagtaka ng mga tao dahil si Huli ay isang babaeng malinis o malinis, maayos sa katawan. Okay, so ito yung mga indikasyon ng unti-unting pagbagsak ng mental health ni Huli. Unti-unti siyang nagdi-depress, nagkakaroon ng anxiety. Sa natatakot siya na makita yung kanyang sarili sa salamin, ay natatakot din siyang matulog sa gabi. Okay, so meron siyang insomnia. Bakit siya nagkaroon ng insomnia? Dahil kumbaga, siya ay binabangungot. Okay po? Nakikita niya sa kanyang panaginip ang kanyang namatay na nanay, kapatid, si Basilio na humihingi ng tulong. So dahil dito, natatakot siyang matulog. At ang tanging nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay kapag sumasapit na ang umaga. Okay, so ano pa? Siya ay nagdarasal, parang gusto niyang magpakamatay na lang. Ano pa? Kinakagat din niya ang kanyang kuko at ang kanyang daliri. Okay, indication ulit na meron siyang pinagdadaanan sa kanyang mental na kalusugan. Okay, so hindi ba kung titignan natin yung na titignan natin sa psychological na pananaw, ang pagkagat sa kuko ay may ibig sabihin. Okay po? So kung mapapansin din natin, dito sa kabanatang 'to, laging nababanggit yung kagustuhan ni Huli na magpakamatay na lang, na mamatay. Okay? So ito po ay isa ring foreshadowing. Okay? So pagbibigay ng pagbibigay ng pasilip, okay, ng hint sa mga mambabasa kung ano yung mangyayari kay Huli sa mga susunod na kabanata. So ngayon po, si Huli pabagsak na yung kanyang mental na kalusugan. Okay? So kumbinsido din siya na ayaw talaga niyang humingi ng tulong kay Padre Camora. Pero ano yung nangyari? Bakit pumayag siyang humingi ng tulong kay Padre Camora?
Okay, so bakit siya nagpasama kay Urbana Valley? Para humingi ng tulong kay Padre Camora. Okay, so ito ay dahil naging bali-balita yung paglaya ng mga mag-aaral na nakulong sa Maynila. Okay. So ayon sa mga balita, sila ay nakalaya dahil sa tulong ng kanilang pamilya, dahil sa tulong ng mga hukom na kumbaga siguro kaibigan ng kanilang pamilya o nagbigay sila ng salapi para sila ay makalaya. Okay. So, merong manlalakbay na dumating sa Tiyani at nagbalita na lahat ng mga mag-aaral ay nakalaya maliban kay Basilio. Okay, dahil wala siyang maliban kay Basilio dahil wala siyang tagapagtanggol. Okay? So wala siyang pamilya na tutubos sa kanya dahil 'di ba patay na nga si Kapitan Tiago. So dahil dito ay nakapagdesisyon na si Huli, okay? Hihingi na siya ng tulong kay Padre Camora. Okay? Hindi na niya inisip na maaari siyang mapahamak. Ang tanging nasa isip lang niya noon ay ang matulungan si Basilio na makalaya mula sa kulungan. Okay. So kaya lang habang papalapit na siya doon sa simbahan, ay biglang nagbabago yung kanyang isipan. Okay? So kumbaga nagbabago yung kanyang isipan na parang naaalala niya kung ano yung mangyayari sa kanya. At kung babasahin natin yung kabanata, makikita natin doon na medyo naiinis na sa kanya si Hermana Bali dahil sa pabago-bago niyang isip. So, kinaladkad siya, papunta doon sa simbahan, okay? So, sinermonan pa siya. Ano pa yung kumbaga, kinonsensya pa siya ni Hermana Bali. Ano yung sabi ni Hermana Bali? Sabi niya, okay, so sige, hayaan mong barilin nila si Basilio. Sasabihin nila na nagtangka siyang tumakas kaya siya binaril ng mga Guardia Civil. Ano pa? Okay, so kapag patay na si Basilio, saka ka magsisi na wala kang ginawa para sa kanya. So yun yung sinabi ni Hermana Bali. So kumbaga kinonsyensya niya si Huli. Okay, para tumuloy na si Huli kay Padre Camora. Okay, so mula dun sa sinabi ni Hermana Bali ay nanginginig si Huli. Okay, buong tapang siyang pumasok doon sa loob ng kumbento. So ina-assure siya ni Hermana Bali na huwag kang mag-alala, walang gagawin sa'yo si Padre Camora dahil kasama mo ko. Okay, kumbaga hindi siya mangangahas na gumawa ng masama sa harap ng ibang tao. Yun yung sabi ni Hermana Bali. So nung papasok na si Huli doon sa loob ng kumbento, nagbigay siya ng mga bilin kay Huli. Okay. So ano ang sumunod na nangyari? Ano yung mga balita nung gabing yun? Okay, so isang dalaga ang tumalon sa bintana ng kumbento at bumagsak sa mga bato at namatay. Okay, pangalawa, okay, so isang babae ang nagsisisigaw sa lansangan galing sa simbahan at nagtitiling parang baliw. Okay, so yung mga balita tungkol kay Hermana Bali at kay Huli, walang nangahas na magbanggit sa kanilang pangalan. So kumbaga isang babae, isang dalaga, isang babae lang, pero hindi sila pinangalanan. So bukod doon ay dumating din sa simbahan si Tata Selo. Okay, so hinahanap niya, kumbaga nalaman na niya yung tungkol sa nangyari kay Huli. Hinahanap niya yung mga tao na dapat managot doon sa nangyari sa kanyang apo. So kumakatok siya sa simbahan, pero tinaboy siya nung mga alagad, nung mga utusan ni Padre Camora. Okay, so unang pinuntahan niya yung Gobernador Silio pero hindi humarap sa kanya ang dahilan nandun daw sa kumbento. Pero hindi ba galing siya dun sa kumbento at walang taong nagpapapasok sa kanya. So pangalawa, dahil nandun daw sa kumbento ang Gobernador Silio, pinuntahan niya ang hukom tagapamayapa. Pero ganun din, wala daw siya dun sa kanyang tahanan dahil nandun daw sa kumbento. So pangatlo ang Teniente Mayor. So pinuntahan ulit niya, wala din daw doon sa bahay, nandun sa kumbento. Okay, so panghuli ay ang Guardia Civil. Pinuntahan niya, wala din yung mga Guardia Civil doon sa kwartel. Lahat daw sila nandoon sa
kumbento. Okay? So, kumbaga, lahat ay umiiwas na makaharap si Tata Seli. So, naririnig halos ng buong tiyani yung panaghoy, yung iyak ni Tata Selo. Pero syempre, yung mga kababayan nila, wala silang magawa para sa kanya. So, nung gabi ding yun, dumating ang 7 prayle, mula sa karatigbayan daw ng tiyani. Nagpulong-pulong sila doon sa loob ng simbahan para, kumbaga, para magdesisyon kung ano yung gagawin nila kay Padre Camora. Okay, so kinabukasan din si Tata Selo ay umalis sa Tiyani, dala yung kanyang dala yung kanyang sibat at palaso. Okay, so makikita natin dito sa kabanatang to kung paano nila tratuhin ang mga kababaihan. Tama po? So parang kumbaga mula sa buhay ni Huli, makikita natin dyan na hindi nila siya tutulungan hangga't hindi niya binibigay kung ano yung gusto o yung hinihingi ni Padre Camora sa kanya. Okay, so kumbaga, isa pa, dinidismiss yung kanyang experience, yung kanyang nararamdaman, yung kanyang pagkatakot kay Padre Camora. Okay, so kumbaga, lumalabas na enabler sila. Binigyan nila ng pagkakataon, inilapit nila si Huli sa kapahamakan. So, dyan po natatapos ang ating pagtalakay. At sa susunod po ay tatalakayin naman po natin ang Kabanata 31 hanggang 35. Okay, so pakibasa po Kabanata 31 to 35. Tapusin na po natin basahin na po natin hanggang Kabanata 39 dahil sa susunod na linggo ay magkakaroon po tayo sa susunod na linggo na po ang ating pagsusulit. So ilang reminders po, yung mga gawain na hindi pa natin ipinapasa, ipasa na po natin. So gayon din po ang sa documentary. So gawin na lang po natin itong simple, kung ano po yung kaya nating gawin, kung ano lang po yung available na materials na magagamit natin dun sa documentary, yun na lang po ang gamitin natin. Okay po? So paalam na po sa lahat. Kung may mga katanungan ay i-PM lang po ako o kaya po sa GC po natin para makita din po ng iba dahil baka yun din po ang kanilang katanungan.